Mga kaibigan, pag sinabi nating impyerno, ang unang papasok sa isip natin ay apoy, kasalanan, at mga kaluluwang pinaparusahan dahil sa masasama nilang ginawa noong sila ay nabubuhay pa. T5V Explorer TV. Pinaniniwalaan ng ilan na kasama nila dito ang mga pinakamasasamang nilalang sa mundo, walang iba kundi ang mga demonyo. Nagtataka ka siguro kaibigan kung bakit sabing mga demonyo. Yan ay dahil napakaraming demonyo sa mundo, lalong-lalo na sa impyerno. Mga malalakas at malulupit na demonyo na hindi mo gugustuhin makasama kapag ikaw ay yumao na. At kabilang sa mga demonyo na to ay merong 7 pinakanamumukod tangi sa kanila at ang 7 demonyong prinsipe na to ay konektado o may kaugnayan sa 7 deadly sins. Ang pride o kayabangan, greed o kasakiman, lust o pagnanasa, envy o inggit, gluttony o katakawan, parat o galit, at sloth o katamaran. Unang prinsipe nating pag-uusapan ay si Belphegor. Siya ang Diyos ng apoy at kilala siya sa pagiging tamad, kaya naman siya ang representasyon ng kasalanang sloth o katamaran. Ayon sa ilang mga kwento, si Belphegor ay napakalakas na anghel noon na may pangalang Archangel Baalpeor. Kaya lang noong nagkaroon ng pag-aalsa si Lucifer ay hindi niya ito kinampihan, pero hindi rin siya tumulong sa hukbo ng Diyos. Dahil sa kanyang pagiging tamad ay pinatalsik siya sa kalangitan at napunta sa impyerno. Pangalawang prinsipe mga kaibigan ay si Azazel. Isa siya sa mga fallen angels na kumampi kay Lucifer laban sa Panginoon. Umibig siya sa isang tao at nagbunga ang kanilang pag-iibigan at ito ay ang mga Nephilim. Naging mapangahas at maninira ang mga Nephilim na to na dahilan upang gumawa ang Diyos ng isang great flood na umubos sa kasamaan dito sa mundo. Si Azazel na noon ay isang anghel, ngayon ay isa ng demonyo at nire-representa ang kasalanang wrath o galit. Pangatlong prinsipe mga kaibigan ay Mammon. Si Mammon ay isa sa mga sinasambang Diyos noong hindi pa umuusbong ang Kristyanismo dito sa mundo. Siya ang representasyon ng greed dahil sa labis na kasakiman nito sa pera. Sinabi ng Diyos na hindi niyo ako pwedeng sambahin kung kayo rin ay sumasamba sa pera. Pang-apat na prinsipe mga kaibigan ay si Beelzebub. Siya ang god of fertility noon at siya rin ang Diyos ng mga langaw. Isa siya sa pinakamalakas na demonyo na susunod kay Lucifer. Siya ay laging gutom na lahat ng madaanan niyang nilalang ay kinakain niya na dahilan upang maging representasyon siya ng kasalanang gluttony o katakawan. Panglimang prinsipe mga kaibigan ay si Asmodeus. Isa siya sa pinakamalakas na infernal demon at noon siya ay isang tao at hari ng Sodom, the Sin City. Nilinlang niya ang mga tao na kanyang nasasakupan na dahilan upang magdulot ng gutom at maghirap ang kanilang syudad habang siya ay nagsasaya sa kanyang mga kayamanan. Noong siya ay namatay, ay agad siyang napunta sa impyerno at dahil sa kanyang pagiging korap at makasalanan noong siya ay nabubuhay pa, ay naging demonyo ito. Dahil rin sa kanyang pagnanasa, ay naging representasyon siya ng kasalanang lust. Pang-anim na prinsipe mga kaibigan ay si Leviathan. Isa siya sa pinaka nakakakilabot at nakakatakot na nilalang na namamalagi sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Ang kanyang kapangyarihan ang siyang nagbibigay takot sa mga tao, lalong-lalo na sa mga pumapalaod. Ayon sa ilang mga kwento, ang itsura nito ay isang malaking dragon na nire-representa ang kasalanang envy o inggit. Pangpito at panghuling prinsipe mga kaibigan kundi si Lucifer
na namuno sa hukbo laban sa Panginoon. Noon, siya ang pinakamaganda at pinakamalakas na anghel na ginawa ng Diyos at halos lahat ng magagandang katangian ay taglay niya. Kaya lang hindi nagtagal ay ang kasalanang pride o kayabangan ang siyang bumalot sa kanyang pagkatao na umabot pa sa puntong gusto niyang mahigitan ang Diyos, kaya siya bumuo ng hukbo upang mag-alsa sa Panginoon. Natalo sila dahil sa pamumuno ni Archangel Michael at sa tulong ng Diyos sila ay napatalsik sa kalangitan. Mga kaibigan, ang mga demonyong prinsipe na to ang siyang mga naninira sa mga nilikha ng Diyos at bumubulong sa mga tao na gumawa ng maikakasira ng ating mundo. Hinihintay lang nila ang second coming o ang muling pagbabalik ni Jesus dito sa lupa at saka sila susugod dito sa mundo sa pamamagitan ng mga Antichrist.